Magandang umaga po sa ating mga minamahal na kapitbahay dito sa Little Baguio. This is the last day of May at ina-anticipate po natin na itong month of June ay maraming mga improvement na mangyayari. Again, a beautiful day na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon dahil masinag ang araw, siguro nung iinit na naman. I praise the Lord na tayo po ay nakarating sa araw na to. Certainly, it is the faithfulness and the grace of God para po sa ating lahat. At muli, sa araw na ito, sa ating pag-uumpisa, this is Sunday, ating idulog ang ating mga tahanan, ang ating pamilya. Muli, nasa GCQ tayo. Hopefully and praying na sana maging MGCQ at mas maganda. Pero mga minamahal kong kapitbahay, kung kayo up to date sa mga info, lalong-lalo na yung mga pasabi ng mga doctors. Nabasa ko yung pasabi ni info ni Dr. Ong, Willie Ong. At sabi niya, may mga precautionary measures siyang sinabi, lalong-lalo na dito sa GCQ at saka sa MCQ. At sabi niya, mas nakakatakot itong medyo pagluwag kasi yung mga tao lakad dito, lakad doon na naman. At sabi niya, asahan na natin, I'm expecting na mas marami ang mahawaan because hindi pa talaga tapos, hindi pa nasusupil yung pandemyang ito. Sabi niya nga, bakit pinayagan ng gobyerno ang GCQ? Kasi wala nang pera ang gobyerno, pinakailangan kumayod na yung mga tao, pero hindi pa nasusupil ang pandemyang ito, ang COVID. Kaya asahan na natin at ingat kayo, asahan nyo na tataas ang insidente ng COVID. Hopefully, sabi niya, hindi mapuno yung mga hospital. Dahil pag napuno ang mga hospital, walang malagyan sa mga mahahawaan, sigurado, diyan na magkakaroon ng kandarapa ang gobyerno. Lalong-lalo na sa atin na ang ating testing ay napakatagal. Totoo nga naman. Kaya sabi niya, umiwas kayo, lalo na mga senior citizen. Umiwas sa mga mataong lugar. Pero sabi niya, lalong-lalo na yung mga kabataan, ang mga kabataan kasi hindi mo makakitaan ng sentong, malakas pang immune system ng mga yan . Ang nakakatakot yan, pag uwi sa bahay, ang mahawaan ay ang mga matatanda. Kaya sabi niya, asahan na ninyo na sa GCQ ito, mas marami ang insidente na ang COVID patients ay dadami palalo. Pero kung titingnan niyo yung datos, tumataas pa rin, hindi mo mababa . Sabi nga, sana pagdating ng July, prayer lang natin, pagdating ng July, ay sana ang mga hospital natin hindi puno ng pasyente ng COVID. Pag yan ay nangyari, alpas tayo. Makakaalpas tayo. Pero pag yan ay hindi nangyari at patuloy ng parami, binubuksan na, slowly, pag yan ay babalik ulit tayo, diyan napapasok yung second wave, babalik tayo sa lockdown ulit. Pero panalangin mo natin. Kaya kayo na mga lumalabas,
mga nagtatrabaho, nakikihalam si salamuha sa iba't ibang mga tao. Siguraduhin ninyo, pag-uwi ninyo, wala kayong dala na virus. Dahil pag hindi, kayo ang manghahawa. Yung mga lumalabas ng tahanan at pumupunta, sumasakay kung saan-saan, nakikipagtrabaho, pumupunta sa mall, sa lahat, sabi niya, diyan ang matinding hawa. At pag yan ay nangyari, pag uwi mo, asymptomatic ka kasi malakas ang iyong pangangatawan. Pero pag nahawa ang buong pamilya mo, iyari. So, yun lang naman sinabi niya, caution. Maingat talaga. Maging maingat. Kaya tayong mga may edad na, ang mabilis mahawaan dyan, line of 50s. 50s, 60s, 70s. Sabi ko, kasali ako dyan. Oo. Kasali tayong mga nasa 50 na. Kaya kinakailangan dubli ingat para sa mga matatanda. Okay? Yan po ay talagang kailangan nating bantayan at i-monitor. Kaya as much as possible, ako ayaw ko talagang makipila. Ayaw ko pumunta ng mall at magstay sa mga mall or groceries, ganyan. Pero alam niyo, sa Manila, ganun ang mangyayari. Kaya tingnan natin what will happen. Salamat sa Diyos, ang ating trust ay nasa Kanya. At muli, dadako tayo sa ating kwampo, sa ating food at saka spiritual enlightenment for today. Dahil ang aking sound na ito, sooner na ito, mamamatay-matay na naman. Okay? Ating iniwan kahapon yung humility of the Lord Jesus Christ. At matatagpuan yan sa Philippians ulit, chapter 2, verse number 8. Nang sabi niya, being found in fashion as a man, He humbled Himself and become obedient unto death, even the death of the cross. In humility, there is obedience. Yan pong nais kong tatalakayin. Obedience. What kind of obedience? Ang tawag nila dito ay total obedience. Sabi nga nila half obedience, almost obedience is still disobedience. Pastor, ano ba yung half obedience? Pwede kang mag-obey by action, pero by feelings, hindi. Naghihimutok ang damdamin. For example, ang anak, inutusan ng nanay, anak, bumili ka sa tindahan ng asin. Sasabihin ng anak, oh! Pero padabog. Bumili nga, sumunod nga, pero padabog. Magsabi-sabi pa, ako na naman. Bakit si kuya, si ate, hindi inutusan, ako na naman. Ayan. Sumunod nga, pero hindi total ang pagsunod. Bakit po? Kasi walang kusang loob na pagsunod. Okay? So, that is half obedience. Okay? Ang total obedience is the submission of your will, the willingness of your heart. You do the work with joy. Ayan. Yun po ang obedience ng Panginoon. Total obedience. Hindi lang sumunod by words. Hindi lang siya
sumunod by action, but siya po ay naging obedient even by heart, by will. Ayan. Became obedient unto death, even the death of the cross. So po, ang humility, mayroon po siyang total, complete obedience. At yan po ang the kind of obedience na inaasahan at inaasahan ng Diyos sa mga taong naniniwala sa Kanya. Ang pagsunod sa Diyos ay total obedience, complete obedience. Obedience na kung saan sagad sa buong pagkatao, you are willing and happily willing to do it kahit na mahirap. Ginawa ng Panginoong Hesus yan. Now ngayon ay basahin ko sa inyo. Tingnan natin kung sa mga followers ni Christ, ginawa din ba nila ito? Okay? Isang verse before tayo mananalangin at dito ko po tatapusin. Okay? And we'll follow through sa sunod pang mga araw. Sabi po sa Matthew chapter 19. Okay? Verse number 27 to 30. Then Peter answered and said unto him, Behold, we have forsaken all and followed thee. Ayan. What shall we have therefore? Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me, in the generation when the Son of Man shall set in the throne of his glory, he shall also sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone that hath forsaken houses, or brethren, or sister, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake, shall receive 100-fold, and shall inherit everlasting life. That many that are first shall be last, and the last shall be first. Napaganda po. Sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikay sumunod sa Diyos Ama, and you have that unquestionable obedience, you have that total obedience, you humble yourself, you have complete obedience as you humble yourself. Sabi ni Pedro ngayon, in behalf of the 12 apostles, Lord, behold, we have forsaken all, ayan, and followed thee. Kami rin po, Panginoon, iniwan namin lahat at sumunod kami sa iyo. What shall we have therefore? Ano ngayon, Panginoon, ang mangyayari? Ito ang pasabi ng Panginoon, napakaganda eh. No? Once you sacrifice, once you obey the Lord. At dito po maraming tao hindi makaintindi, hindi nila maintindihan. Anyway, pag hindi ka talaga maintindihan na talagang sumunod ka sa Panginoon. Kasi po, sa amin, buhay namin to eh. Naranasan po namin to. Ito sabi, puntahan muna natin yan. Ito yung answer ng Panginoon kay Peter. Nang sinabi ni Peter, Lord, we have forsaken all and followed thee. What shall we
have therefore. Oh, sabi ng Panginoon, ito promise na ito sa mga disciples, particularly because they were, sabi niya, pag ako, verily I say unto you, that ye which have followed me in the generation, when the Son of Man shall set in the throne of His glory. Pag dumating na sa punto, darating na ang oras na ako ay uupo na sa trono ng aking kaluwalhatian. Sabi niya, ye also shall set upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Kayo din na 12, uupo din kayo sa throne, sa leadership. Leadership na kung saan kayo ay sinend out. Magro-rule kayo sa 12 thrones. In every tribe, you will be the leader. Tapos sabi sa 29, everyone that had forsaken houses, hindi na po sila. Ito po yung mga tao naman na sumunod sa Panginoon. Iniwan ang kanilang loved ones. Everyone that had forsaken houses, or brethren, or sister, or father, or mother, or life, or wife, or children, or lands, for my sake, sabi niya, shall receive 100-fold. Ayan. Kaya po, dito nyo makikita na magtataka kayo. Maraming mga tao, missionaries, pastor, na kung saan they have a promising life. Sabi ko nga sa mga membro ko dito sa Concepcion, kami po, ako po, ay galing ng Negros. Sa Negros, may kabuhayan kami. May lupa kami. Ang parents ko po ay small planters. Pag small planters ng ikaw, dapat mayroon kang nasa 24 hectares pababa. Tawag niyan small planters. Sa Negros, taniman, lupain yan ang tubuhan, sugar cane plantation. Small planters ang tawag. Mayroong big planters, nandoon yan sa 25 hectares pataas ang kanilang lupa. So, sabi ko sa mga kapatiran dito, alam nyo, kung ako ay hindi sumunod sa tawag ng Panginoon, wala ako dito. Nasa Negros ako. Kung nasa Negros lang ako, ay talagang ako na ang mag-aalaga ng lupa namin na nandoon para mapabuti ang buhay ng pamilya ko. Ang mga kapatid ko nagsipuntahan sa Amerika. 4 pa ang nakapag-asawa ng mga Amerikano. Ako din po, nagpapastoro ko dito. I was given the opportunity to go to the States and pastor sa States. Ang isa, offer sa akin sa Hawaii. Ang isa, offer sa akin sa Washington, D.C. Pero lahat yan ay tinanggihan ko. Pero hindi. Tinawag ako ng Panginoon sa Concepcion Bible Baptist Church. Maliit ang aming gawain. Kunti lang ang mga tao. Pero dito ang puso ko eh. Dito ako nilagay ni God. Iniwan ko lahat. Dinala ako sa Concepcion, wala akong kamag-anak. Wala. Umpisa sa zero. Pero you know, marami akong mga kaklase na may doktor na, may attorney na, may mga engineer, ganyan. Oo. Pag-uwi ko ng Negros, pag nagkaroon kami ng reunion, fellowship, ang gaganda na ng kanilang mga buhay. Gagara. Pero, in the midst of that
reunion or in the midst of that activity, lagi ako pinapagsalita. Ako ang panapanalanginin, spiritual inspiration, gano'n. Tapos yung isang nasa top 5 namin, nilapitan ako. Sabi niya naabot mo talaga pangarap mo, no? Sabi ko, hindi. Kung pangarap lang, hindi ito. Hindi ito ang pangarap ko. Actually, give up ko yung pangarap ko eh. Kasi ang pangarap ko talaga, maging sundalo ako. Pero iba ang ginawa ng Diyos. Naging sundalo ako ng langit, hindi ng lupa. Hindi ng Pilipinas. Kaya sabi ko, hindi ko ito pangarap. Ito design ni God. Ito ay panawagan ni God. Sabi niya, pambihira ka naman, ano? Ang layo na ng naabot mo. Oo, mabuti ka pa. Sabi ko sa mga kaklase ko, alam nyo, kung titingnan ang estado natin sa buhay, mas maigi yung sa inyo eh. Kasi, you are already certified professional. Mga professionals na kayo. You have your own work, you have your own job. Ang gagara na ng mga kabuhayan nyo. Ako, pastor. I don't have so much, materially speaking. Earthly speaking, mas maigi kayo, sabi ko sa mga kaklase ko. Pero mayroon akong sa akin na wala sa inyo at yan ang kulang. I have the heavenly purpose, hindi earthly yung sa akin. Kaya sinunod ko ang Panginoon. Iniwan kong pamilya ko, iniwan kong mga mahal ko sa buhay, iniwan kong mga loved ones ko. Dinala ako ng Panginoon sa lugar na hindi ko man pinangarap at doon niya ako nilagay. At yung sabi ng Panginoon, ano man give up mo, babalik sa iyo 100-fold. It really happens eh. Bakit? Kasi dito ko natagpuan yung mga kapamilya ko. Hindi ko man kaano-ano. Tapos sabi ko, hindi ko pa kabisaya. Mga kapangpangan. Kaya sabi ko, kung nagpasalamat sa Panginoon, tama yung sinabi niya. Sabi ni Pedro, Lord, iniwan na namin na nanay, tatay. Sabi ng Panginoon, makakahanap ka ng maraming tatay, maraming nanay, maraming anak, marami. Nangyari nga po. Ako po dito lang sa Pinas. Mayroon kaming mga kasamahan, mga kapastoran. Give up nila kanilang mga profession, trabaho. They surrendered to become foreign missionaries. Yung iba napapuntang Vietnam, yung iba napapuntang Cambodia, napapuntang Thailand, napapuntang... At ang hirap. Pero bakit kami sumunod? Kasi panawagan eh. At pag susunod ka, talagang wala kang babalikan. You burn, sabi nga na, you burn bridges so that you will not go back. Pero lugi ba? No. Talo ba? Hindi. Isabi ng Panginoon, you will receive 100-fold and shall inherit everlasting life later. At sabi diyan, but many that are first shall be last, and last shall be first. So dito po,
Dagdagan na lang natin bukas, nagluluko na ang aking sound. Dito po, mapapakita natin na walang katalo at walang kalugi pag sinunod mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Pag sinunod mo na may kababaan ng kalooban, ang perfect will at purpose ng Diyos sa buhay, ikaw na ang pinaka-fulfilled na tao sa balat ng lupa. At hindi po sayang. Manalangin tayo, abang banal na kilang Diyos. Maraming salamat po sa araw na ito muli. Dalangin namin ng aming food for the day will really help us recognize na Panginoon sa aming kababaan ng kalooban, matuto kaming sumunod ng lubusan. At pag sumunod kami at magdesisyon kami na maglingkod sa inyo, pinangako ninyo na hindi talo, hindi lugi ang paglilingkod. You will take good care of our families. You will give a sweet relationship to others. Certainly, Panginoon, ito ay inyong pagkilos. Wala kaming magagawa dito. Salamat po na sa umagang ito, we can recognize uli na kayo ang Diyos na siyang magti-take good care sa amin. I pray for your supernatural provision today para sa bawat residente at bawat pamilya ng Little Baguio. Hindi ko man maisa-isa ang kanilang mga pangalan today, O Lord, but I trust that you will take good care, all of us. Lahat kami ng mga pamilyang residente sa Little Baguio, we pray for good health today. Ingatan niyo ang aming mga anak, ang aming pamilya. At Panginoon, we pray for your protection. Ilayo niyo kami sa mga sakit. Protektahan niyo ang aming mga tahanan. Protektahan niyo, Panginoon, ang aming mga kabuhayan. I-preserve ninyo ang aming mga buhay sa araw na ito. Sa lahat ng anumang kasamaan, kahit na po sa pagkahawa ng virus na ito, we continually plead and pray. At ganun din ang bayan namin. Sana po madan-away na ang sitwasyon sa Santa Maria na neutralize po. Tulungan nyo ang aming mga government officials, ang aming mga frontliners, sina mayor at lahat po ng mga LGUs na kumikilos upang po pangalagaan na walang magkandahawa-hawa at any incident sa aming bayan kaagad-agad matugunan. Lord, with your help, ay continually, Panginoon, ini-entrust namin sa inyo ang araw na to. I-progress nyo po, even the whole province ng Tarlac, na maging maingat ang bawat isa, lalong-lalo na kami po. Saan man kami dadako, saan man ang aming mga tatrabahuin ngayon o bukas. Tulungan nyo, Panginoon, na kami ay magiging maingat dahil ang virus ay nandyan yan sa paligid. Pwede po na kami mahawaan pag hindi kami magiging careful. Pag naging careless kami sa aming mga action at sa aming mga moves, may tendency. So God, we pray for your protection, preservation sa mga pamilya namin at sa lahat ng aming ina-anticipate na progress na mangyayari sa buwan ng June na aming ina-anticipate. Pangunahan nyo kami at pagpalain nyo ang lahat ng gawang kamay namin ngayong araw, patnubayan ninyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito aking hinihiling at dinadalangin. Amen.